Kaya doon naisip yung pangalan ng Camp John Hay kasi meron daw isang soldier dati na tinatawag na kanyang general. Sabi niya, John, hey! Kaya naging John Hay. Okay, wali. So hi guys, welcome back to my vlog. And today, pupunta po tayo sa Baguio City para sa Panagbenga Festival. And ngayon ay February 27, Friday. At pupunta tayo doon para ma-witness yung kanilang Grand Street Parade ng Saturday morning and yung kanilang Fluvial Parade ng Sunday morning naman. So, sasakay tayo sa Cubao papunta sa Baguio using a Victory Liner and we will take yung kanilang Royal Class na parang kanilang premium na bus accommodation. So, okay siya kasi parang nakahiga ako all throughout the journey and tignan natin kung worth it ba yung binayad natin kay Victory Liner. So, we will be there for 3 days, 2 nights and mag-stay tayo sa isang hotel. Kaya guys, samahan nyo ako sa aking bagong journey and sabay-sabay tayong makibiyahe. And sabay-sabay tayong makibiyahe. And sabay-sabay tayong makibiyahe. Ayan, so nandito na tayo sa Victory Liner. Nakuha na natin yung ticket natin. 11:30 to pa yung flight natin and we still have 1 hour to pumunta dun sa lounge nila. So hanapin natin yung lounge. So meron doon sila mga CR dito and makabili ng food. So Lawson, Moonleaf, so milk tea, food, potato corner, sir donut. Hindi ko lang sure bakit may potato corner kasi syempre sa bus, kung magdadala ka ng potato corner, amoy ng buong lahat ng kaano mo dun. Marami namang mga chairs dito. So hindi kayo maubusan ng chairs. Kaya lang, mga fans lang and medyo mainit. So pupunta tayo dun sa lounge. So yung lounge nila is open lang for first class and royal class ticket holders. So may free coffee dito sa lounge. Unlimited coffee siya. So meron din mga charging ports dito. And meron silang microwave and sink. And may free water naman. So medyo maliit lang siya. Pero may TV naman siya dito. So medyo matagal yung layover nyo. Pwede kayo manood dito. And air condition siya. So boarding na tayo. And ito yung bus natin na Royal Class. Meron pa silang pa red carpet. Hi, good morning, sir. Sorry. Medyo masikip siya. So nandito na tayo sa loob. Medyo masikip yung ano niya. Headroom niya. Ako ay 5'8". Hindi pa ako nandun. Kasama na siyang water. Then may mga biscuits kasama. And meron siyang charger ng USB-C tsaka USB-A. Pwede ka makakontrol mo rin yung ilaw dito. And if you want your privacy, syempre meron curtain dito. So meron ding palibreng blanket tong si Victory Liner. Pwede daw iuwi ito, sabi nila. I think medyo magiging struggle sa akin to kasi nasa taas na bunk ako. And mahirap bumaba at akyat dahil medyo masikip niya yung hallway. So every time na mag-CR ako, medyo mahirap siya. Pero at least we can lay down for the next 4 hours papuntang Baguio. 11:30 yung ating departure time.
Yun nga lang, parang required ako na humiga most of the trip dahil hindi ako makaupo ng straight dahil nga tumatama na yung ulo ko dito sa sa taas. Although may sarili lang AC, I think I can survive for 4 hours. Nakuha ko tong ticket for like 1,546. So balikan is around 3,000 plus. So tingnan natin kung worth it siya. Yan. Hindi pa tayo maalis, nandito pa rin tayo sa Cubao. Parang weird lang na yung mga nakaupo doon, pinagtitinginan tayo. So medyo tingin ko pag claustrophobic ka, hindi para sa'yo to. Kasi medyo medyo malapit na sa ulo ko or sa mukha ko tong sa taas. So I guess siguro pag sa baba yung pinili nyo, medyo mas okay. Ako kasi parang last minute na ako nag-book, and ito na lang yung last seat na available nung time na gusto ko, which is 11:30. Yung mga odd na numbers, yun yata yung mga nasa ilalim. Yung mga even numbers, yun yung mga nasa itaas. So kung mag-book kayo, gusto nyo nasa ilalim kayo, mag-book kayo nung odd number. Sa Baguio, and the ride took mga 4 hours. 11:30 tayo umalis doon, mga 11:45. Pero dumating tayo dito mga 4:15 na. So ganun kabilis kapag sasakay kayo ng Victory Liner. Malapit na tayo sa ating hotel. Medyo may traffic na din dito sa Baguio. Pero siguro dahil din sa Panagbenga tomorrow, kaya maraming tao ngayon, kaya medyo traffic. I think eto na yung hotel natin. Ayan, G1 Lodge Hotel. Yan yung hotel natin dito. Ayan. So kakapasok lang natin dito sa ating kwarto for the next 3 days. So dito tayo ngayon sa G1 Lodge Design Hotel. Malapit lang siya and walking distance lang siya from the Victory Liner. Hindi ganun ka steep yung mga dinaanan ko, kaya kayang-kaya to. So, nakuha ko tong room na to sa Agoda for like 3,500 per night. So, I'm staying here for 2 nights. And nakuha ko siya actually for a discount dahil alam ko ang room na to is usually around 5,000 pesos. So, it's good for 2, pero mag-isa lang ako, as usual. So medyo may pagka-dim lilit yung design ng room, which I like kasi kahit dun sa kwarto ko, actually, ayoko ng maliwanag masyado. Bigyan ko kayo ng room tour dito sa kwarto na nakuha ko. So from the door, dito sa kaliwa yung CR. So you have the necessities naman. Clean. And meron kayong dental kit. And sa shower, meron na kayong mga shower gel and shampoo. The usual sa isang hotel naman. May sabitan dito for your jackets dahil syempre malamig lagi dito sa Baguio. Then actually, ito ang gusto ko, kaya pinili ko to kasi may aircon siya. Kasi usually sa Baguio, hindi nila nilalagyan ng aircon yung merong mga rooms na nabook ko na before na parang electric fan lang dahil nga parang given na malamig naman lagi sa Baguio. Pero dito, meron siyang AC. Kaya, gusto ko siya. So, yun nga. So, eto, may curtain siya. And hindi ko pa nakikita actually yung view. So, tignan natin ano ba yung view dito. So, meron akong view nung kalsada. And it's very busy. Ang daming pumupuntang Baguio ngayon. Meron siya yung mga grills na ganito. So, hindi full na napupunta yung sunlight sa loob ng kwarto. Pero, siguro, for the majority of my stay here, this will remain closed. Dahil ayoko ng maliwanag. So, you have, I believe, a queen size bed naman. Good for 2. Meron kang isang TV. I believe meron daw tong Netflix. And then meron din Wi-Fi. And the usual na complimentary water, complimentary na coffee,
Meron silang hair dryer, which I like dahil lagi ako nag-hair dryer. Ito, napakasulit na nito sa 3,500 dahil napakalapit niya na sa Burnham Park. Walking distance lang siya. So kahit nagabihin ako sa labas, madali lang siyang balikan. Kahit lakarin ko lang, hindi ako mahihirapan bumalik dito sa hotel. And ako kasi pag travel usually at the middle of the day, bumabalik ako sa hotel para magpahinga konti para meron ulit akong energy the rest of the day para maglibot-libot. So now it's currently 8 p.m., 8:30, and magbubukas kasi yung Baguio Night Market at around 9 p.m. And doon marami kasing nagtitinda ng ukay-ukay at mga parang food na mga turo-turo, mga tusok-tusok. So marami kasing nagbebenta doon ng mga food din. So pupunta tayo doon ngayon at doon tayo magdi-dinner. So ito yung hotel room ko and ganito yung itsura niya paggabi. And meron akong view sa labas. And actually ngayon ko lang nalaman na nabubuksan pala to. And meron pala siyang balcony. So yan. Ito tayo sa labas. Though may privacy pa naman kahit konti kasi merong grills. Pero lapit ko lang pala sa SM. Yan yung SM City Baguio. So napaka-convenient itong location ng hotel na to. So tatawid lang ako doon. Doon na yung SM. Alam ko, kanina meron ding parang 7-Eleven doon sa malapit. So 24 hours naman yun. So maganda yung location nito kasi medyo, eto na, pag diniretso ko lang tong road na to, dito nasa harap natin, eto na yung Session Road. So, hindi ako mahihirapan tomorrow at saka sa Sunday para dun sa mga parada. Right now, the temperature is 21 degrees Celsius. So, kaya naman ng isang jacket. Pero yung iba dito nakikita ko parang wala silang mga suot na jacket. Parang sanay na sila sa ganito kalamig. And parang yung nasa harap ko, parang naka lang siya, t-shirt lang. Hindi ko alam kung paano nila kinakaya yung ganong lamig. 21 degrees kapag parang naka-aircon ka na. Tutawid muna tayo. At ang napapansin ko dito sa Baguio, tumitigil yung mga sasakyan sa pedestrian lane, unlike sa Manila. Tawid tayo dito. So punta tayo sa Harrison Road. Doon kasi yung Baguio Night Market. So nandito na tayo sa Harrison Road. So dito magkakaroon ng night market. So nakabang na sila dyan. Ayan, nag-ready na sila. Ito yung mga nagtitinda na ukay-ukay. So exactly 9 p.m. i-occupy nila tong Harrison Street, Harrison Road. At yun, magsisimula na hanggang madaling araw na yung bentahan dito ng mga ukay-ukay. Yan, so nandito tayo sa loob. Pumasok tayo sa loob ng Burnham Park. And dito yung mga kainan. May shawarma sila dito. And yan yung potato spiral. Meron mga chicharon dito. Mga cold drinks. Ito, may pila din sila dito. Ito yung grilled balut. So, ito yung pinipilahan nila dito. Halos pare-pares yung tinitignan nila. Mga grilled balut, shawarma, mga siomai, usual. Naghahanap ako nung parang dito ko lang matitikman. Kasi halos namang lahat naman na nandito nakikita ko so far, ay meron naman sa Manila. Parang may concert dito na nangyayari. Ito yung Panagbenga Festival na concert. Ayun, nagpe-play yung Ale. I'm not sure kung yung Bloomfields mismo yung nagpe-play. Anong love life? Gusto ko lahat tayo maging masaya ngayong gabi. Okay ba yun sa inyo? Pag sumayaw kayo, magkakapera kayong ngayong gabi. Everybody jump! Mga Pinoy ba kayo?
be survived, pretty, pretty lady. Come on, Baguio. I'm here in Mexico, baby. No one better than love. If you don't stretch the love, baby, I know the pain is unbearable. There's no way it's not like kinamata. Pinipiling may salamata. It's not my lips. You know, baby, So dito na tayo sa labas and pipila na tayo. 7:13, so 45 minutes before the parade. Dito na tayo, medyo konti pa yung tao dito. At para ma-secure na natin yung spot natin dito sa parade. Inita na ako eh. Yung bilis niya na puno kanina, medyo maluwag pa siya dito. So dito tayo sa may harap ng SM Baguio. Bumili muna tayo ng strawberry taho. So, yan siya. So 50 pesos siya nabili. And okay naman siya. Nalasa talaga naman yung strawberry. So dito ko na pinili na maghintay. Ngayon it's 7:40, so 20 minutes before yung parade. So dito kasi medyo paangat siya. So hindi ko kailangan nasa harap. Kita ko pa rin yung parade kahit dito sa likod. Parang etong Panagbenga Festival daw, nagsimula to nung after nung 1919 na earthquake dito sa Baguio. So they thought of a way kung paano magkakaroon ng livelihood or magkakaroon ng or mare-revive yung community dito sa Baguio. So dito nila sinimulan yung Panagbenga Festival noong 1995. So napakadaming tao pati doon sa kabila. Pero dito kasi yung side sobrang mainit. I mean, naarawan kasi siya. So, parang mas okay dun sa kabila. Siguro yung okay dito sa Panagbenga Festival. Sa aking observation, okay yung police visibility. Ang daming police na na sila talaga yung nagme-maintain ng peace and order dito. Give me space po, give me space. Pababa. Yung sa pababa po. Yung mga nasa sidewalk po. Parang in-expect na nila. Siyempre, every year naman ito nangyayari. So, in-expect na nila na maraming tao ang dadagsa talaga dito sa Baguio. Grabe, punong-puno ang Session Road. So now I think 10 minutes na lang before the parade. So talagang pumunta na lahat ng tao dito. Mas maraming tao dun sa kabila. Kasi walang masyadong araw dun. Dito bilad kayo sa araw. Siguro isang magandang suggestion ko dito sa Session Road if possible. Kung pwede itong gawing actually pedestrian all throughout. Parang ang sarap na isang ganitong kaluwag na pedestrian area, open area siya. I guess dito okay na tong lugar na to. Medyo nasa babang area na tayo. So at medyo konti yung naghihintay dito na crowd. So I think okay na rin dito. Pero sa kabilang side of the road kasi yung mismong parade dito, hindi dadaan dito yung parade sa side na to. So dito tayo pumwesto. So, may harap ng Army Navy. Las palmeras se mueven al ritmo del mar. El Caribe nos llama, no puedo esperar. El merengue resuena con cada compás. Fiesta en el Caribe no se detendrá jamás. El sol ilumina tu piel de miel, tus ojos me atrapan, no hay nada más fiel. El tambor nos une en un solo lugar, fiesta en el Caribe, contigo quiero estar. Fiesta en el Caribe, el ritmo nos llama, tu amor es So dito tayo kakain. Ito yung menu nila. So dito kakain sa malapit na restaurant dito sa
hotel namin. So kakatapos ko lang na manood nung Grand Street Parade and naisipan ko mag-breakfast dahil di pa ako makain. Dito tayo sa Ini House. Malapit lang to dun sa Baguio na SM City Baguio. Malapit din sa hotel namin. So 24 hours tong Ini House na to. So pwede kayo dito any time of the day. And okay dito, meron sila yung only rice. So ito yung order natin. Only rice and may free soup na din sila. So bumalik na ako dito sa hotel room and mapapanood ko kasi pa rin dito yung parada. Hanggang alas 10 yata itong parada na to. At itong hotel na nabook ko is meron talagang front row view nung parade. Grabe yung paghahanda nila dito sa Panagbenga Festival. Parang halos buong Baguio yata sumayaw. Ayan, so guys, it's 1 PM now here in Baguio and natulog lang tayo sandali after nung parada kanina. Yung parada is natapos around 10 AM, so meron tayo 3 hours na ating pinahinga para ready ulit tayo sa ating gagawin na next activity, which is ang pagtitrek sa Camp John Hay. So, meron pala na research ko na meron palang trail doon sa Camp John Hay na ang tawag ay Yellow Trail. So, ang Yellow Trail, yung parang beginner-friendly na trail doon. Meron din sila yung Red Trail, yun naman daw yung mas para sa mga advanced na nagtitrail. So, meron naman Grab dito sa Baguio, chinek ko, and kung mag-grab ako, it's around 200 pesos doon. Kaya lang, parang gusto ko i-try mag-jeep, dahil ang jeep dito ay 13 pesos lang. So, nag-research ako at sabi ni AI, sabi ni Google, pupunta lang daw ako sa Ganza Restaurant dun sa may Burnham Park, dun daw ang sakayan ng mga jeep na Scout Barrio o Kias, yun daw yung dadaan sa Camp John Hay. So, magpapababa ako sa Camp John Hay pagdating ko doon. So, let's go! Yan, so nandito na tayo sa Session Road. So kanina, dito ginanap kanina yung street parade. So ngayon, na-clear out na siya and open na siya ulit sa mga vehicles. So ang Session Road daw is, kaya siya tinawag na Session Road, is dito daw ginagawa yung mga government sessions before noong panahon ng mga Amerikano. So mostly ng mga tao dito sa Baguio is mga Ilocano. Nakaintindi naman ako ng Ilocano, pero hindi ko kaya magsalita ng dire-diretso. So kunyari, kaya ko lang magsalita ng mga konting phrases na Ilocano. Pagsalita ko konti, like alam ko yung mga phrases na wanti kwartak, parang gano'n. Nyanagan mo, dadtoy ako ti Baguio, nalamiis ti pakiramdam, tata ni Panagbenga. And okay pa napansin ko dito sa Baguio, priority ang mga pedestrian sa pedestrian lane. So meron bang something sa mga taga Baguio na sumusunod sila sa pedestrian lane? So nandito na tayo sa Burnham Park. Daming tao ngayon sa Burnham Park. Kahit na 1 PM ngayon, so medyo mainit kaya nagsuot na ako ng fisherman's hat. Siguro bukas na natin itutour tong Burnham Park kasi malapit lang naman to dun sa hotel natin. Per Google, nasa likod ng Ganza Restaurant yung, so eto na yung Ganza Restaurant. Yan, nandun daw sa likod yung sakayan. Kakababa lang natin ng jeep. And it took maybe 10 minutes lang yung from Burnham Park papunta dito sa Camp John Hay. Ito yung pinaka-ayoko na part ng pag-akyat dito sa Camp John Hay. Yung pag-akyat. So, last time, siguro, 5 years ago, nung umakyat ako dito, hingal na hingal ako. So, tignan natin this year kung ganun pa rin ako kahingal. Dahil nararamdaman ko na ngayon. Pagpasok nyo sa Camp John Hay, ito talaga maakyat kayo dito ng isang slope na kaya naman ng beginners, pero sa mga hindi fit tulad ko, medyo struggle siya. So dito sa bukana nila meron mga coffee shops and restaurants.
Yeah, so may Yellow Cab, may Starbucks, Seafood Island, 7-Eleven, Pancake House dito. So dito merong Berry Mama. So meron palang ganito. Yan, tama nga, from the makers of Coco Mama. Meron palang Berry Mama din. So parang ano pa bang merong mama? Ano pa bang pwedeng gawa ng... So ito pala lahat ng resto nila. Coco Mama, Mango Mama, Ube Mama, Berry Mama. So dito ako ngayon sa isang cafe na nahanap ko dito sa may entrance ng Camp John Hay, and it's called Everything Nice. So I ordered tapsilog. Ang ginamit nila is pink rice or red rice. Bato purple or red. Basta hindi siya white rice. So this is around 280 pesos. Sirloin siya, so malambot siya. Meron din sila dito mga desserts, mga pasalubong, mga crinkles, mga ube crinkles. Ayan, so kakatapos lang natin kumain and papunta na tayo dun sa Yellow Trail. Siguro brief history lang sa Camp John Hay. So pinangalan siya kay John Hay, which is parang private secretary ni Abraham Lincoln during the American era. And parang malaki yung part niya sa pag-expand ng Amerika sa Pilipinas. So itong Camp John Hay, dati siyang military base ng mga Amerikano. So recreational facility to ng mga Amerikano na nandito sa Pilipinas. So ngayon, tinurn over siya na siya sa government ng Pilipinas noong 1991. Sa ngayon, isa na siyang tourist spot. Isa siya sa top tourist spot dito sa Baguio. And isa siyang mixed-use development. So merong golf, merong hotel, may mga restaurants. Hinihingal ako. Kumanan lang ako pagdating ko dun sa Lemonade Hotel. So meron din ditong mga horseback riding. Somewhere here yung entrance papunta sa Yellow Trail. Dito, meron namang signage na kung nasan yung entrance. So, you are here daw. You are here. And merong red trail, may blue trail, and yellow trail. Yung yellow trail daw, yung pinakamadali. So, yun yung pupuntahan natin. Buti ngayon, hindi umuulan. Kaya hindi maputek yung daanan. Ayan, so dito medyo okay na. Yung kanina lang yung medyo mahirap kasi sobrang steep niya. So may signage naman dito. So pag kumanan daw ako, yun yung 1-hour trail. Pag kumaliwa, yung 30 minutes trail. So for now, siguro yung 30 minutes trail muna ang tahakin natin. Ang takot ko lang kasi mag-isa na ako dito. Wala akong kasama. So siguro, di man ako natatakot dun sa mga parang mga encantor, mga nuno. Natakot ako maligaw actually. So sana hindi ako maligaw. So etong trail na tinahak ko nga is ito yung 30 minutes trail. So ngayon, the time is 2:10. So expect ko matatapos ako ng 2:40. Sana lang hindi umulan. Maririnig talaga yung katahimikan. Mga ibon lang yung naririnig ko. Kaya doon naisip yung pangalan ng Camp John Hay kasi meron daw isang soldier dati na tinatawag na kanyang general. Sabi niya, John, hey! Kaya naging John Hay. Okay, wali. Ayan, so meron ulit signage dito. So, ayan, ang red trail daw, papunta doon. So, parang hirap ng red trail, oh. Tsura pa lang yan, parang hirap niya na daanan kasi medyo makipot. Yung yellow trail, ito, at blue trail dito. So, dito tayo. So, eto, starting here, parang kumipot na rin yung daan ni yellow trail. 30 minutes lang naman daw yung trail na to. Pero, kaya natin. Dahil sa bagal ko, baka hindi lang 30 minutes. Yan, buti na lang talaga hindi maputik ngayon. Madali lang sundan yung trail. Hindi ko na kailangan mag-fisherman's hat
dito dahil napakadaming puno at buti na lang at na-preserve to para kahit paano ma-enjoy ng mga nature lovers. So siguro parang training ko na din to kasi ang goal ko talaga is maakyat ang Mount Pulag this year. Kaya lang yung trek doon siguro would take 4 to 6 hours. So ako mabagal ako siguro 6 hours nga yung pag ako yung magte-trek. Pero yeah, that's the goal. Pero so far na-enjoy ko tong trek na to dahil nare-relax yung utak ko pag naglalakad ako sa mga ganito. Napakaganda, di ba? Napapaligiran ka ng nature. So far, ako pa lang yung nakikita ko na nandito sa trail. Parang bakit hindi siya ganun ka sikat o hindi masyadong puntahin? Siguro, ang may comment ko lang dito sa trail natin dito is, kung ikukumpara ko sa trail sa ibang bansa, medyo may level of unsafety dito dahil nga dito parang isang maling tapak mo lang mahuhulog ka na sa bangin. Unlike pag pumunta ka dun sa mga trails, for example sa Japan, na merong parang mga hilangaw. Pag pumunta ka sa mga trails sa Japan, parang merong mga yung harang sa lahat ng lugar na may chance na mahulog yung mga tao doon. Kaya very safe, lalo na kung mga senior citizens, yung mga nagtitrail doon. And marami yung nakita actually, nung nasa Japan ako, na mga senior citizens na talagang inaakyat nila yung trail kahit na maraming hagdan. Kampante naman ako kasi yung dinadaanan kong trail, mukha pa naman siyang trail. So far, isa pa lang yung nakasalubong ko na nag-hike din, o nagtitrek din. Pero, yun ang parang inakatakot ko kasi nung nakasalubong ko siya, hindi naman siya tumitingin sa akin. So, parang ang weird lang na, or baka takot din siya siguro na kami lang dalawa. So, may nakalagay dito, go ahead and hug a tree. So, buti pa dito sa Camp John Hay, maraming yumayakap sa kanilang mga puno. Sana all. Hindi ko lang alam anong purpose, ba't kailangan i-hug ang tree. Di ba Makati yun? Hindi na ako naniniwala na yung tinahak ko is yung 30-minute trail. Dahil, 2:15 na. So, 40 minutes na, pero we're only halfway. Based sa, Google Maps. So, parang mali yung 30 minutes. Yung 30 minutes yata, siya. Pag tumatakbo ka. Yeah, niloloko na nga tayo pagdating sa love, lolokohin pa tayo pagdating sa signage. Ay, naman ako natakot mag-isa. Ang kinatatakot ko, yung masanay ako sa bare minimum. Yung masanay ako na okay lang na ako lang ang nag-effort. Ako lang ang nag-adjust. Ako lang ang nagmamahal. Nagbabasa lang ako actually. Ayan, so iba yung vibe nitong part na to ng trail. Medyo mas mataas na yung bangin, nababagsakan mo. So medyo mas kailangan mag-ingat. Ayan, so may nahanap akong bato dito na pwede upuan. At pahinga muna tayo dahil parang mamumulikat na yung paa ko anytime. So, yun yung importante siguro pag magta-trail trekking kayo. Siguro mag-warm up muna kayo. Sana lang walang mga gat sa akin dito ng mga langgam. Ang ganda ng view dito. And napagod ako dun Sa hiking, pag napagod ka, pwede kang huminto. Sa relasyon, pag napagod ka, kailangan mo pa rin magpanggap na okay ka. Mas okay nang hingalin sa akyat kaysa maubusan ng hininga kakahabol sa taong ayaw naman magpahabol. Ang fog sa bundok, lilipas din. Pero yung mga tanong na iniwan mo, hanggang ngayon, malabo pa rin. Hindi ko kailangan na kasama sa hike. Kaya ko naman pala mag-isa. Ang kailangan ko, yung pipiliin akong samahan hanggang dulo. Sakit na, tama na.
3:30 na. So, more than 1 hour na tayo naglalakad. Kahit napagod, na-enjoy ko siya. Meron kanina may view. Ganda ng mundo, no? Parang sa mga ganitong hike, parang nakikita mo kung gaano kaganda ang mundo. Parang kung nagstay ako sa loob ng kwarto ko today, hindi ko nakita to. Hindi tayo puno na para magstay lang sa isang lugar. Napakalawak ng mundo at napaka-limited lang ng oras natin para makita lahat yun. So, habang may oras ka, libutin mo na lahat. So, parang ako naniniwala ako na much better na i-spend mo yung pera na na-earn mo not on material things, pero sa medyo mahirap dito. Mas ilaan nyo, mas pag-ipunan nyo, hindi para sa mga pambili ng mga material things, mga luho, pero mag-spend kayo para sa mga experiences na you should experience as much as you can. You should experience as much as you can with all the resources that you have. Dahil hindi naman tayo nandito para lang magtrabaho, magbayad ng bills, tapos bumili ng mga uso. So yun na lang siguro. Ayan na ang arko, yung end ng Yellow Trail. And it's now 3:40. So that took, kasi nag-start ako 2:10. So 1.5 hours para matapos itong Yellow Trail. So nag-decide na lang ako na laharin dahil ang tagal ng bus. Siguro mga 15 minutes din ako naghintay. Pero walkable na kasi yung exit, yung entrance dito. So siguro laharin na lang natin. Enjoyable din naman ang paglalakad dahil nga mapuno, malamig ang hangin, at mayroon namang sidewalk. So we decided to eat here sa Ramen Nagi. Dito sa may entrance lang siya ng Camp John Hay. Dahil 1.5 hours tayo naglalakad, so pagod at gutom na ako. So I think I deserve ko naman ito. So I ordered yung Wonder Kakuni King nila. So parang siya, normal siya na tonkotsu ramen na meron siyang mga thick slices ng pork belly. And medyo medyo mataba siya. So, muna ang diet natin ngayon? Wala muna ang diet natin. Kapal yung taba niya. Yung sobrang lambot. Nagko-fall off the chopsticks na siya. Masarap. As usual, Ramen Nagi does not disappoint.